Ho, 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 ho! Merry Christmas! For today's video nga pala, no, topic natin is dual boot. Okay? So, may nag-request lang po nito. Actually, matagal na po. Maraming nagre-request na itong dual boot OS na to. Yung iba pa nga nagre-request Windows 10 and Windows 11, Windows 10, Windows 7, or pwedeng XP. Pwede nga ba? Di ko pa na-try. Then, pwede rin sa, guys, no, sa mga Linux, okay? Or mga Ubuntu. Ayan, pwede rin tayo mag-dual boot dyan. So, unahin muna natin yung request, Windows 10 at saka Windows 11. So, makikita nyo guys, no, ito yung kabilang PC natin, yung nakikita nyo sa screen, yan po yung Windows 10. Windows 10 Pro 22H2. And then, magre-restart tayo, no, para makita nyo na naka-dual boot na tayo. Restart. Actually, meron naman mga video sa YouTube, pero ewan ko ba't ako yung napili nyo. Okay lang naman, I understand. This is the reason why. Lalapit ko pa. Ayan, no. Joke lang. Gwabo talaga, no? Lalo sa malapitan. Yung iba puro filter lang eh. Hindi, joke lang. Ayan na, di ba? Nakita nyo, naka-dual boot tayo. So, we have an option here, no? Kung saan tayo mag-choose, no? Kung anong OS. So, Windows 10, Windows 11. And then, pwede natin palitan yung default natin kung gusto natin Windows 11 din. So, Windows 11 naman tayo mag-boot. So, yan po is actual PC po yan sa kabila. So, paano nangyari yon na nakokontrol ko yung kabilang PC? Perhaps na dito ako sa nagre-record sa isang PC ko. Ayan, kung makikita nyo, ito yung PC ko. Ayan, nagre-record ako. Diba? Angas, no? Ayan, ito na yung Windows 11. Okay? So, paano natin ginawa to? Panoorin nyo to. Okay, so unang gagawin natin is magpe-prepare tayo ng ating flash drive. Okay, so sa mga walang flash drive, nandyan lang yung flash drive natin. Yung link na affiliate natin nandyan sa comment section, no? So, bili kayo 64GB para malagyan nyo pa ng driver pack. Okay, so let's go. So, una, kailangan natin ng ISO file. So, Windows 11 guys, you can download sa website kung gusto nyo, no? Pero kung gusto nyo ng pwede nating i-install sa lahat. Kung gusto nyo ma-bypass natin yung TPM 2.0 security ni Windows 11, gamitin nyo tong ISO na to, which is ilalagay ko na lang sa group natin. Okay, yung mga link na yan. So, this for demo purpose lang only, no? Tapos, lagay nyo lang yung inyong Rufus. Run as administrator natin. So, from scratch tayo, guys. Pero, skip lang natin mabilisan. So, yung Rufus nga pala na programs is downloadable po yan sa Google. So, dito select lang natin yung ating flash drive. And then, select natin yung ISO image. Ayan. Okay. Tapos, partition scheme. So, I preferred using MBR para universal to guys. No? Para sa lahat ng klaseng computer to. MBR partition. Or mapa-laptop man or desktop. So, dito naman sa target system, automatic na po yan. Okay? So, file name, nasa inyo kung gusto nyong baguhin. So, start nyo na lang, yun na. So, hindi ko na gagawin ng actual guys, no? Kasi meron na tayo. Pagka-start nyo, mapupuno na po yan ng green. Ibig sabihin, full na po siya. And then, ready na po yan natin i-boot dun sa kabilang PC. Let's go. Boot na natin, for example, no? Hindi, gawin na pala natin diretso. So, ito naman yung kabilang PC natin na naka-Windows 10 na. Okay? So, gawin po natin is, punta muna tayo sa disk management. Click lang natin tong start. Disk MGMT. Hanapin lang natin yung disk management. So, ito na po. Ang gagawin lang po natin dito sa disk 0. Right-click lang po natin yung drive C natin. Kung ano po yung partition na medyo may available pa na medyo malaki-laki. So, right-click lang natin to. Gawa tayo ng partition shrink natin. Kukuha tayo ng guys, no, ng space dito. So, paano nga ba mag-compute? Sige, hatiin na lang natin to. Ay, hindi. Sige, 100 na lang kunin natin. 100. Ayan. So, ilan digits yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits, no? And then, shrink natin. Ayan. Para 100GB siya, pero hindi yan sakto 100GB, no? So, right-click natin to. Pwede nating i-format na dito. Lagyan natin ng pangalan para hindi kayo malito. Okay. So, lagyan natin ng pangalan. Win11. Okay, Tech 11 na lang. Kasi yung isa, Tech 10 eh. Ayan. Okay. So, wala namang problema dyan. Kahit hindi nyo ilagyan ng file name or ng pangalan, no, yung drive. And then, next na gagawin natin, guys, is ibubut na natin yung ating flash drive, no. So, lagyan na natin yung flash drive. Okay. Tapos, punta tayo sa BIOS, guys, no. Meron lang ako explain ng konti lang para sa mga baguhan. And then, punta tayo sa ating BIOS. Alright. So, dito, guys, no, kung merong mga fast boot yung nyo, BIOS nyo, is i-off nyo muna yon. So, tingnan ko sa akin na kung meron to. So, saan ba makikita yun? Nakalimutan ko na. Dito tayo sa boot, tingnan natin, no? So, pakita ko na rin yung boot settings natin.
Makikita nyo, naka CSM tayo, di ba? Dapat talaga naka-enable yung CSM natin dyan. Tapos, secure boot. So, secure boot natin, naka other OS. Kapag nilagay po natin sa pure UEFI yan, o pwede rin naman magbuboot yung flash natin dyan. Kasi pwede yun sa UEFI and pwede rin sa MBR. Okay? So, secure boot, yan, naka-standard lang. Tapos, boot configuration. Eto, fast boot, guys. Okay? So, lagay natin sa normal boot lang. Kasi, minsan kasi nangyayari po yan, pag masyadong mabilis yung boot up natin, baka hindi tayo makapili ng OS selection natin. Pero, working naman sa atin. Pinakita ko naman sa unang video ko, di ba? Nag-boot pa rin siya kahit na naka-fast boot tayo. So, dito, i-normal boot lang natin. Ito lang naman kasi is para kung sakaling mag-failed lang, 'di ba? Kung dire-diretso siyang mag-boot dun sa ginawa mong Windows 11 or Windows 10, 'di ba? At least alam niyo na yung isang reason, okay? Okay, save na natin. And reset, okay? Startup boot, pwedeng escape, pwedeng F8, pwedeng tawag dito F12, pinaka-standard 'yan. Sa mga baguhan na, check niyo na lamang guys sa model ng ano niyo kasi ako Asus yung gamit kong board kaya F8 yung ano niya, boot. Tapos, let's go to our flash drive. Enter natin. Press boot to any key. So, yan, may kita nyo, no, naka-access tayo dun sa kabilang computer. And at the same time, nagre-record tayo, no, gamit itong PC natin. Ayan, nakita nyo. Okay, pinakita ko ulit. So, paano nangyari to? Eto guys, panoorin nyo to. So, ito po yung gamit natin na HD video capture card. Type-C po ito, no? So, kung makikita nyo, ito yung computer natin. And then, ito naman yung isang ginagawa natin na video para sa demo natin, no? Ayan. So, ito po yung actual, guys. So, kung makikita nyo, dalawa po yung HDMI natin. Ito is connected to dito sa ating, yung isa monitor, and then yung isa naman is papunta dito sa ating desktop computer. Ayan. So, hindi lang yan, guys, ang gamit nitong video capture card. So, kung meron kayong mga gaming console, mobile phone, and even guys sa mga Digicam is pwede nyo pong gamitin yan. Kaya kung mahilig din kayo gumawa ng video content tulad ko, ayan, gaya nyan. Ito yung isang PC natin and then ito yung ginagawa nating demo. Diba? So kung makikita nyo, yung ibang gumagawa guys, diba, mapapansin nyo is gumagamit sila ng virtual machine. So dun sa ibang mga tutorial, hindi po nila ginagawa ng actual. Ako actual ko po pinapakita talaga dito sa kabilang computer. Diba? Para naman masatisfy tayo. Thank you! Andiyan lang pala yung link natin sa comment section kung interesado kayo dito sa video capture na to. Okay, now let's continue. Select lang natin yung ating language, English. Next natin. Install now. So, mas maganda kung nakatanggal yung natin, network connection. Kasi para hindi po siya mag-auto-update. Ito yung problema sa mga stock OS. Mag-auto-update po yung mga yan. Okay, so custom lang tayo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, di ba? Madali nating makita yung partition na ginawa natin. Ayan, Tech 11. So, dito natin lalagay yung Windows 11. Huwag nyo na pong i-format kasi formatted naman na natin yan. So, gagawin natin is the next lang po natin yan. So, ganun lang kadali. Di ba? So, nagpo-format na siya. And ganun lang din po yung basic na pag-format. Pero advanced. Nauso yung gwapo yun, no? Pero hindi nila alam sa akin nagsimula yun. Ayan, no? Kahit malapitan yan, guys. Yan ang tunay. Pause ko muna, medyo matagal yan ng konti. Okay, so pwede nyo skip yung restart para mabilis siya, no? Restart na agad. So ayan na, kung makikita nyo guys, no, meron na tayong boot option dito for Windows 11 and Windows 10. So para mag-continuous yan, Windows 11 lang. Enter lang natin yan, di ba? So yun na, ganun lang kadali. Again guys, huwag nyo kalimutan i-off yung nyo, no, yung network nyo kasi matagal po yan, mag-update po yan automatic si Windows 11. Kasi stock OS po yan eh. Okay, now let's select the country region. Yes. Yes lang. Ganun lang mag-install eh. I don't have internet. Ayan. Lagyan natin yung name. Tech 11. Okay, so ayun. Tapos na. Ganun lang kabilis. Diba? So naka Windows 11 na tayo at the same time naka Windows 10. So kulang na lang islagay natin yung driver natin. No? Check natin yung properties. Ayan, so ito po yung version ng Windows 11 natin and yung specs ng PC natin, no? Windows 11 Pro 24H2, di ba? So, close muna natin yan. Installan natin ng driver, guys.
So, sa naghahanap ng mga driver pack guys, download nyo lang sa Google. Pangalan niya po is Snappy Driver. Ayan po yung pangalan niya. So, free lang po yan, no? Allow. So, sa graphics card guys, no? Optional, pwede nyong i-install using Snappy Driver. Or pwede nyong i-download na lang para ma-download nyo pa yung tawag dito, software ni AMD Radeon, no? Para ma-customize nyo. Pero for this demo lang, isama na natin dito sa Snappy Driver. And then wait lang natin yan. Para makita nyo guys, no, yung mga screen icons na napakalaki, liliit po yan kapag na-install na natin yung driver. So, para sa mga bago, sa hindi nakakalam, so yun po yung reason kung bakit malaki yung screen natin. And para ma-check nyo rin guys, punta kayo sa start or wag na kayo mag-start. Type nyo na lamang dito, div, yan, lalabas na yung device manager. Then dito nyo makikita yung mga gaya niyan, hindi pa po na-install. May mga naka-exclamation point. So actually halos lahat naman is na-install na rin yung mga drivers niya, including the sounds. Ayan, meron na rin yan. Okay? 'Di ba? Display na lang yung wala. Kasi tingnan nyo, naka-basic pa siya. Okay? So, wait lang natin matapos. Nag-update pa yung ibang drivers niya. And then, nalarga na tayo. Alright, so since natapos na natin yung driver pack and makita nyo yung display nakalagay na rin, lumit na yung screen natin, yung icons, 'di ba? So, gawin naman natin is, bago pala yun, punta tayo sa start and MS-config tayo. So, dito sa boot, makikita nyo meron tayong dalawang option, Windows 10 and Windows 11. So, pwede tayong mamili dyan kung anong gusto natin i-priority. Okay? Tapos, pwede natin ilagay yung seconds kung ilan yung magpa-flash sa screen mo. So, pwede na yung 30 seconds by default. So, Windows 10, no, for example, gusto kong gawin siyang default OS. Apply natin and then okay. Restart lang natin. Yun. So, makikita nyo yung countdown sa taas, guys, ng screen. Diba? May 30 seconds. So, ayan. Pili na tayo dito. Balik tayo sa Windows 10. Diba? Voila! So, ganun lang po kadali. And ganun kabilis natin gawin. So, wala pong error yan, na nakita nyo naman ang linis. Basta sundan nyo lang yung ginawa natin from the beginning. Okay? So, thank you so much sa nag-request nito and sa mga subscribers, thank you so much. And sa mga followers, thank you din sa inyo lahat. And sa mga bumibili sa ating affiliate link, and kung hindi man kayo bumili, basta dumaan kayo sa affiliate link ko, thank you pa rin. Thank you sa lahat and God bless you all. Oh, oh, oh.